Kailangan mo rin ba ng garden soil para sa mga tanim sa container? Hello mga ka-agri! Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan ng paggawa ng garden soil kahit kayo po ay nasa city or nasa urban. Coming up! Una, kailangan po natin ng paglalagyan ng ating garden soil. So sa akin, ang gagamitin ko po itong malaking paso na gawa sa gulong. Pwede kayong gumamit ng mga container tulad nito. Pwede rin po gumawa kayo sa lupa, maghukay. Pwede rin kayong mag-box. So depende na po sa inyo kung ano yung mga materials na available para doon natin ihahalo yung mga organic matter na ipiprepare po natin. Pangalawa, kailangan tayo ng topsoil. So ito po yung mga pinag-iipunan ng baha. I-scrape nyo lang yung ibabaw. Yan, matabang lupa po yan at malambot. So dyan po napupunta yung mga inaanod na nutrients dahil po sa baha. Ito, sobrang lambot to. Yan. Yun gagamitin natin sa ating garden soil. Yung mga bulati pang kasama. Next, yung mga kitchen waste, yung balat ng gulay, balat ng prutas, yung mga biodegradable na basura galing po sa kusina, kakailanganin po natin yan. Kasi itong mga balat na to, ng saging, balat ng prutas, balat ng gulay, ay mayaman sa potassium. Nakakatulong po yan para paramihin yung bulaklak at bunga ng ating tanim. Kung mayroong balat na itlog, isama nyo na kasi source din po yan ng calcium. Next ay yung mga damo. Yan, sa paligid. Pwede po natin gamitin yan. So itong mga damo, mayaman po ito sa nitrogen, papanganda po ng dahon. Yan. So kapag ka nagdadamo kayo, nag-grass cutter, yung mga pinagdamuhan, ipunin nyo po, magagamit natin sa paggawa ng garden soil. Yan. Kung meron po kayong dahon ng malunggay, isama rin po natin sa paggawa ng garden soil kasi itong dahon ng malunggay ay napakayaman din sa nitrogen, pampaganda ng dahon. Yan. Ginagamit ko po ito pang cut and drop, panggawa ng fertilizer, pagkain sa bulate, panglagay sa swamp fertilizer, yan, sa paggawa ng fermented plant juice. Kaya marami po akong malunggay dito sa paligid. Meron din po ako ditong uling na activated na, yung durog na uling, tsaka yung ito, yung malalaki. Nagsama-sama ko na dito sa ilalim mga durog. Binabad ko po yan sa tubig na merong concoction, yung fertilizer na ginawa natin, tsaka microorganisms. Nakababad po ito ng mga 2 araw na para sumipsip na ng nutrients tsaka microorganisms yung ating mga uling. So ganito po yung pag-activate ng uling. Lalagay nyo po yung nutrients tsaka yung microorganisms sa tubig, tapos ibababad nyo ng ilang araw. So una natin gagawin, ilalatag natin yung panimulang lupa. Yan. Make sure din na may butas kung gagamit kayo ng container tulad nito. Kailangan po may butas para hindi siya maipunan ng tubig. Then next, isusunod natin pagka meron na siyang unang layer ng lupa, ilagay nyo na po yung mga green. Yan yung mga damo. Ito yung source natin ng nitrogen. So, yung mga damo na yan. So, para bumabilis siyang mabulok, i-cut nyo lang siya ng maliliit. Yan, para mas mabilis. Yan po yung sekreto pag nagko-compost or nagpapabulok kayo. Kailangan maliliit yung materials para mabilis siyang kain ng mga microbes. Pati po yung mga gulay, prutas, kung papakain nyo po sa lupa, mas maganda basagin nyo siya o durugin, hiwain para mabilis makain ng mga organisms. Yan. So itong fresh na to, ito yung source ng nitrogen. Yan, mga sariwang dahon, damo, malunggay, kakawati. Kung meron po kayong kakawati,
Kaya lang medyo mahirap po maghanap ng kakwati sa city. Malunggay, pwede pa. Mga damo, napakarami. Lalo na ngayon, tag-ulan na. Ayan. Tapos mga dahon ng gulay, pwede rin isama. Yung mga alugbati, kangkong, kamote. Ayan, pwede nyo po ilagay. Ayan. Pag nalagay nyo na siya, na-chop nyo na ng maliliit. Next, tatabunan natin siya ulit ng another lupa. Ito, yung kinuha natin topsoil. Ayan. Parang ili-layer lang natin siya. Yan, may mga uod pa oh. Ito oh. So, ang taba nung nakuha natin na topsoil kanina. Ayan. So, tatabunan lang natin siya. So, yan yung mga uod na yan, yung mabulate. Sila yung kakain dun sa mga materials. Isunod natin itong uling. Itong activated na biochar. Ayan, maganda kung marami. Ito kasi nagamit ko nakaraan. Kaya konti na lang yung natirang uling natin. Pero pwede na po yan. Ayan, lagyan nyo na rin yung liquid. Tapos isunod na natin yung mga balat ng gulay. Ito medyo tumagal na sa kusina kaya medyo nabulok na yung iba. Yan. Dito po walang rules wala tayong rules na susundin. Kahit ano yung mauna, kahit mauna yung mga balat ng gulay, walang problema. Kahit mahuli na yung mga damo, yung mga fresh, okay lang. As long as maiipit siya ng lupa. Kasi yung lupa, yung tirahan ng mga microorganisms. So yung lupa yung pinaka-starter ng pag-decompose natin sa mga materials. Then, tabunan natin ulit ng topsoil. Yan, kulang pa. Kukuha pa tayo ng another topsoil. Yan, pwede natin siya lagyan ng tuyong dahon. Itong mga tuyong dahon, mga dry materials, tinatawag din natin brown materials. Mayaman po ito sa carbon na kailangan din po ng mga halaman. Then, ilatag nyo yung mga dahon na tuyo. Kahit ano yung pagkakasunod-sunod, walang problema. As long as matatabunan natin siya ng lupa. Kasi papakain natin lahat yung materials na yan sa mga microorganisms. So, by the way, itong mga tuyong dahon na to, nakakatulong yan para hindi mangamoy yung mga sariwang balat ng gulay, balat ng prutas. Kasi na-absorb po ng carbon yung mabahong amoy. Then, tatakpan na natin siya ng lupa. Yan. Takpan natin ulit ng lupa. Punong-puno. Yan. Balikan natin mga 2 weeks to 1 month kung kamusta na itong garden soil natin. Itong mga dahon na to, itong mga tuyong dahon, medyo matagal siyang mabulok. Pero yung mga fresh na materials, yun, mabilis siyang mabulok. So, yan lang yung mga materials na maipapakita ko sa inyo kasi ang pagbabasihan po natin ay yung nasa syudad, which is walang mga animal manure, walang dumi ng baboy, ng manok. So, yan lang po yung mga materials na pwede natin ilagay. Pero sa mga nag-aalaga ng rabbit sa urban, yun pwede natin gamitin. Yung dumi ng rabbit, dumi ng kalapate, wag lang po yung sa aso, tsaka sa pusa. Kasi may parasite po yun. The next, mag-mulch tayo ng organic matter. Mga dahon ulit, malunggay, damo. Yan, para hindi po masikatan ng araw, direkta yung lupa. Para hindi mamatay yung mga microorganisms. Ang maganda dito sa organic mulch, habang tumatagal, nabubulok, kinakain siya ng mga microorganisms at nababalik din dyan sa lupa. Kaya nagiging mataba yung ating mga lupa. So, naprotektahan niya na yung mga microorganisms, nag-provide ba siya ng pagkain. So, sana po nakatulong yung information na to para hindi na kayo bumili ng garden soil.
At sana po tulungan din kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!